Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Jose Claire Castro mga kababayan, kinuyog pala ng mga DDS na rallyista doon sa Vancouver, Canada. Ang sabi, pinagmumura mga kababayan si Jose Claire Castro. Yan sabi dito sa balita, Jose Claire Castro kinuyog ng ilang rallyista sa Canada. Sinalubong ng protesta, sinundan at kinuyog ng ilang rallyistang Pinoy si Palace Press Officer Jose Claire Castro sa Vancouver, Canada. May bitbit din silang mga banner para ipanawagan ang pagpapanagot sa administrasyon sa umano'y katiwalian. Una nang kinuyog ng mga nagpoprotesta si President Bongbong Marcos nang makipagkita siya sa Filipino community roon. Diyan na Mr. Maravillas yung masasabi ninyo sa ginawang pagkuyog kay Jose Claire Castro. Si Jose Claire Castro kasi mga kababayan, very effective siyang press officer. Lahat ng mga kasinungalingan ng mga DDS, lahat ng mga kasinungalingan ni Sara Duterte, lahat ng mga kasinungalingan ng mga DDS senators, binabasag po ni Jose Claire Castro. Walang lusot kay Jose Claire Castro. Kaya napagbuntunan siya ng mga DDS rallyistang DDS doon sa Vancouver, Canada. That is normal yung mga pagmumura ng mga DDS. Saan pa man po saan pa man magmana kundi sa palamuran nilang dating presidente si Digong, yung vice presidenting walang modo na si Sara Duterte, like leaders, like followers, puro walang modo. Kaya ano pang asahan natin dyan sa mga DDS na rallyista? Naalala ninyo doon sa Japan? Nang bumisita mga kababayan, yung ating Pangulo, saka si Speaker Martin kasama, may isang DDS doon, biglang lumapit mga kababayan, yung lalaking DDS, may daladalang bandila mga kababayan, pagkatapos munti ka ng matusok yung mata ni Martin Romualdez, sinadya po, nag-attempt na makipag-kamay at makipag-beso-beso yata, pero yung intention po, manakit, munti ka ng matusok yung mata ni Martin Romualdez, ganon ka walang modo. Ganon ka bastos, ano pa man yung asahan natin sa kanila. Puro masasama ang ugali niyan. Mana sa kanilang leader na walang modo. Proud na proud sila, mga kababayan. Yan Jose Castro sinundan at pinagmumura ng mga OFW sa Canada. Ayan sabi diyan, Ma'am Claire, kumusta? Sabay, pakita ng placard nila. Pwede mo bang sabihin sa president natin, patulong na maimbestigahan ng flood control at drug control? Ibalik ang pera. Binibili ninyo na lahat ng mga congressmen. Binibili daw yung mga congressmen, mga kababayan, na sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte. Yun ang narrative mga kababayan ng mga DDS. Yun ang narrative ni Amy Marcos. Unang-una mga kababayan, yung sa flood control investigation, yung ating Pangulong Bongbong yung nangunguna sa pagpapaimbestiga. Gusto kasi nilang baliktarin yung kwento. Ang gusto nilang imbestigahan si Martin at si President Bongbong Marcos. Gamit yung mga peking mga testigo nila, yung mga 18 kargador. Si Digong mga kababayan, malinaw. Inamin niya na massive yung korupsyon sa gobyerno noong kanyang panahon. Alam niyang pinagkikitaan ang flood control at may ghost flood control projects during his administration. Pero ang tanong natin, nagpaimbestiga po si Digong? Hindi po siya nagpaimbestiga. Ang nagpaimbestiga mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong. At sa pagpaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may naibalik ng pera po. $500 million ang restitution ibinalik mga kababayan, nabawi ng ating gobyerno.
mula sa mga district engineers tulad po ni Engineer Alcantara, ni Bryce Hernandez, pati sa pamilya Diskaya. Kasi sinubasta yung kontraktor mga kababayan na pumaldo. Panahon ni Digong 2016 pumaldo. Di ba sinubasta ng ating gobyerno yung mga mamahaling mga luxury vehicles? Ayun, nakabalik na sa National Treasury. Niremit mga kababayan sa National Treasury yung pera mula doon sa ginawang bidding. Di ba bininta yung mga luxury vehicles? Nagawa yun ng previous administration para mabalik yung pera sa gobyerno. Walang ganon na nangyari sa previous administration. Kaya itong mga ginagawa po na mga akusasyon nito mga DDS protesters na sinasabi nila ibalik yung pera. Marami ng pera po yung naibalik at marami na rin yung nakukulong ngayon. Pero panahon ng inyong presidente ni Digong, may nakulong, wala, zero. At hindi siya nagpa-imbestiga. Yung sa droga ninyo na sinasabi, drug control, si Digong po yung accused mismo ng control sa droga. And that was the result of the Quadcom investigation. Nag-promise si Digong na tatapusin niya in just 3 to 6 months. Hanggang ngayon po, seryoso pa rin mga kababayan yung problema sa droga. Pero nilalabanan ng Marcos administration. Pero walang namamatay. Bloodless campaign laban sa droga. Pero panahon ni Digong, ano nangyari? Bloody campaign. Kaya nga siya naharap sa kasong crimes against humanity at si Bato de la Rosa nagtatago. Di ba? So, puro kayo fake news. Never na na-involve po sa droga yung Marcos administration. At sa flood control, siya yung nagsasagawa ng seryosong investigasyon. Kaya mali po yung inyong mga pinagsasabi. Pero hindi na kami nagtataka sa inyong kabastusan tulad ng pambabastos ninyo pagmumura dito kay Jose Claire Castro. Kasi nga, mga walang modo kayo tulad ng inyong mga leaders. Puro walang modo. Alam namin, kasi kaya nga si Sara Duterte na-impeach at magsisimula na yung impeachment trial by Monday. Wala na pong lusot. Di ba? Kaya kayo galit na galit kasi pinapanagot yung mga totoong sangkot dito sa kung ano-anong mga korupsyon sa gobyerno at kung ano-anong mga krimen. O ito, mga kababayan, yung mga bastos na DDS na hindi tayo nagtataka kung bakit sila mga bastos kasi nga, like leaders, like followers. Yan o. Hindi naturuan ng magulang, puro mga walang modo. Yan o. Nagtatatakbo siya, papalapit kay Jose Claire Castro para murahin, bastusin, at proud sila. Viral. Pag sa kabastusan po, viral. Laging viral kasi proud sila sa pambabastos nila. Puro walang modo po. Yan o. Kahit saan pumunta po yung DDS, bastos. Yan o. Hindi mo sabihan yung presidente na mag-resign na. Ang dapat po na matanggal at mag-resign kasi sigurado man lang po na guilty si Sara Duterte, walang pakinabang, inutil, di ba? Yan ang pagsabihan ninyo. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, na-achieve ng ating Pangulo yung upper middle income class status nang wala man lang partisipasyon si Sara Duterte. Upper middle income status ng ating bansa. Napakagaling ng ating Pangulo. Pagkatapos, sasabihan ninyo na mag-resign na. Si Sara dapat na mag-resign kasi inutil. Yan o. Puro false accusation po. Fake news.
Ayan o. Harap yung camera. Hindi pinapakita yung mukha. Ma'am, you're a traitor! Proud na proud sila sa kabastusan nila. Ang mga Pilipino. Ano? Bisaya. Ayan o. Sinusugod si, si Yossi Castro. We have a big flood control project scam right now. I think we can hear you without that. Okay. Same. Yung flood control scam, nagsimula 2016. Never na nagpa-imbestiga si, Digong. At ang mga sangkot, puro mga kalyado niyang mga senador. Diba? Kaya galit na galit sila. Ginawang negosyo yung gobyerno. Ayan o. We don't. We are harmless. We are harmless. Nag-intervene na yung mga authorities. What we feel. Because she keeps on lying. She keeps on lying. Binabaliktad nila, she keeps on lying. Nagsisinungaling daw si Yossi Castro. Sila yung mga sinungaling. No, we are not violent. We're just... Ayan o. Pinigil sila ng mga Canadian police. Proud na proud yung mga bastos na DDS. Yan o. We just had enough. Yeah, it's too corrupt. Too corrupt government and stealing the money of the Filipino taxpayers. I'm just a spokesperson. Italaya! Sinungaling! 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 Yan si Yossi Castro. She's enabling the massive corruption in the Philippines. Yes! Yes! Ganyan sila kabastos, kawalang modo. Shame on you! Liars! I am professional! Kita ninyo, proud sila sa pagmumura. Manang-mana sa leader nila. Tapos, dala-dala pa yung bandila ng ating bansa. So, ganun nila pinapahiya, mga kababayan, ang bandila ng ating bansa. Ganyan kawalang modo. We just want to express our... Ganyan sila kawalang modo. O ngayon, sino yung nila? Idol nila? O ito ipakita ko. Mga malulutong na pagmumura ang natutunan nila sa mismong leader kasi nila. O, ito yung idol nila kasi. Ang ina ninyong lahat. Martin Proud sila Romualdez, niyan. Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Yan ang idolo nila. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. So asa pa kayo, mga kababayan, yun ang ina-idolize nila. Walang mudo at saka palamura. Kaya mga followers nila, ganun din po. Ito ang ebidensya, mga kababayan, ng massive corruption nangyari sa panahon ni Digong. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards. Yes po. Yeah, you see? 2016 onwards. May follow-up Yeah, yes, pa sir. ba? Okay. Go ahead, sir. Go ahead. Alright. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH?
Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your... Pagkatapos, sasabihin nila, iakusa nila ng corruption yung Marcos administration, ibalik daw yung pera. Ibinalik na po ng Marcos administration yung pera na recover po through restitution mula dito sa mga contractors at mga DPWH engineers na sangkot dahil sa ginawa po na pagpapaimbestiga ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero si Digong, wala ni kusing, ni isang kusing walang na-recover. Naintindihan na ninyo? Kaya kayo galit na galit kayo si Castro kasi yung mga kasinungalingan ninyo, araw-araw binabasag ni Yossi Castro. O ngayon nga po, ang challenge ngayon ni Yossi Castro kay Sara Duterte, show up. Ayan o, kaya kayo galit na galit kay Yossi Castro. Malacanang to Sara, show up in impeachment trial to clear name. No naman po sinabi niya na she wants bloodbath at dito mapapakita anong kakayahan ng Vice Presidente upang sumagot sa mga katanungan or para harapin ang kanyang mga witnesses. Patunayan na siya ay malinis. Patunayan niya na malinis siya. Show up. Tama? Kasi pag hindi siya umarap mga kababayan sa impeachment trial, nagtatago lang siya at yung harap yung kanyang mga abogado lang, malinaw na guilty. Kasi pag hindi ka guilty, dapat umarap ka. Dahil dyan mga kababayan sa mga sinasabi ni Yossi Castro, yan ang dahilan kung bakit nang gagalaiti. Galit na galit ang mga DDS po kasi basag na basag yung kanilang mga palusot. O di ba? Kahit araw-arawin ninyong pagmumurahin si Yossi Castro, hindi mababago ang kapalaran ni Sara Duterte. Mababago lang ang kapalaran niya kung magtatagumpay siya na baliktarin yung hawak na mga ebidensya ng defense. Ganon lang yun po mga kababayan. No amount of propaganda at mga rally at pagmumura ng kanyang mga supporters ang makakabago sa kapalaran ni Sara. Tama po mga kababayan? Ayan lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.